isang malutong, nakalansing. Iyon lang ang tanging maririnig sa malawak na katahimikan ng silid-aklatan. Pinigil ni Mia ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang ipinipihit ang maliit na susi sa nakakandadong drawer ng antigong lamesa ni Don Eduardo Hidalgo. Malamig ang bakal ng susi, kasing lamig ng pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. "Halika na!" Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. "Bumukas ka na." Ngunit ayaw magpatinag ng kandado. Sa bawat pag-ikot, tila lalo itong humihigpit, isang tahimik na paghamon sa kanyang katapangan at sa kanya narinig. Mabibigat na yabag mula sa pasilyo, palapit, walang pag-aalinlangan, papunta mismo sa direksyon ng silid-aklatan. Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Nahuli na ba siya? Ganito na lang ba kabilis matatapos ang lahat? Binitawan niya ang susi na halos walang tunog at mabilis na dumapa sa likod ng makapal na kortina kasabay ng pagpihit ng seradura ng pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang anino ng isang matangkad na lalaki. Ang anino na sumira sa kanyang buhay. Ang takot na gumapang sa kanyang kaluluwa ay hindi bago. Ito ang parehong takot na naramdaman niya 1 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng ulan sa labas ng bintana ng ospital, ang artipisyal na lamig ng aircon, at ang nakapanlulumong puti ng mga pader. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Hawak ang malamig na kamay ng kanyang ama. Isang malagim na aksidente sa construction site, higa. Sabi ng doktor na may pekeng awa sa mga mata. Ginawa namin ang lahat. Ngunit alam ni Mia ang totoo. Hindi yun aksidente. Ang kanyang ama, si Ricardo Santos, ay isang mabuting tao. Isang tapat na arkitekto na ang tanging kasalanan ay ang pagkatiwalaan ng kanyang matalik na kaibigan at business partner, si Don Eduardo Hidalgo. Sa huling hininga ng kanyang ama, may ibinulong ito sa kanya, isang pangalan at isang pangako. "Hidalgo, kunin mo ang hustisya, anak." Doon, sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ama, isinumpa ni Mia. Babawiin niya ang lahat. Sisingilin niya si Don Eduardo Hidalgo sa pagpatay sa kanyang ama at sa pagnanakaw sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Kaya siya narito, nagpapanggap bilang isang simpleng katulong sa mansyon ng mismong halimaw na pumatay sa kanyang ama. Ang mga yabag ay huminto sa gitna ng silid. Narinig ni Mia ang pagbuhos ng alak sa isang baso. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa likod ng kurtina. Ang alikabok ng lumang tela ay nangangati sa kanyang ilong. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan bago muling tumunog ang mga yabag papalayo. Hanggang sa marinig na lamang niya ang pagsara ng pinto. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago dahan-dahang huminga. Nanginginig siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang drawer ay mananatiling sarado ngayong gabi. Pero may bukas pa. Palagi. Kinabukasan, maagang ginising si Mia ni Aling Matilda, ang masungit na mayordoma ng Hacienda Hidalgo. "Bilisan mo, Mia," sabi nito habang inaayos ang uniforme ni Mia. Ayaw na ayaw ni Don Eduardo na may mga tamad dito. Isang pagkakamali mo lang, sa kalye ka pupulutin. Naiintindihan mo? "Opo, Aling Matilda," sagot ni Mia. Pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon at magalang. Ang Hacienda Hidalgo ay parang isang palasyo. Makintab ang sahig na gawa sa marmol, matataas ang kisame na may mga naglalakihang chandelier, at ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga mamahaling pinta at antigo. Ngunit para kay Mia, ang lugar na ito ay isang libingan, isang magandang kulungan na itinayo mula sa kasinungalingan at dugo. Habang naglilinis siya sa sala, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga kasambahay na kanina lang ay nagbubulungan
ay biglang nanigas sa kanilang mga pwesto. Nakayuko. Naramdaman ni Mia ang pagbabago sa hangin, isang malamig at mabigat na presensya. Magandang umaga po, Don Eduardo. Bati nilang lahat ng sabay-sabay. Dahan-dahang itinaas ni Mia ang kanyang paningin. Nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan si Don Eduardo Hidalgo. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Tuwid na tuwid ang pagkakatayo. Ang kanyang buhok ay may mga uban na sa gilid, ngunit wala itong ipinakitang kahinaan. At ang kanyang mga mata, parang mga mata ng agila. Matalas, mapanuri, at walang emosyon. Ito ang mga mata ng isang taong kayang pumatay nang hindi kumukurap. Naglakad ito pababa, at ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Huminto ito sa harap ng mga katulong, isa-isang tinitingnan. At pagkatapos, ang mga mata nito ay tumuon sa kanya. Napayuko si Mia. Umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit huli na ang lahat. Ikaw, sabi ng boses na baritono at malamig. Ikaw ang bago. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. O opo, sir. Lumapit si Don Eduardo, isang hakbang na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo? Mia Santos po. Sa pagbanggit niya ng kanyang apelyido, may bahagyang nagbago sa mga mata ng Don. Isang kisap mata lang, ngunit nakita yon ni Mia. Isang dagliang pagkilala, isang anino ng nakaraan. Tumahimik si Don Eduardo ng ilang segundo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tila lahat ay naghihintay. Santos, sabi niya, dahan-dahan na parang nilalasahan ang bawat letra. Pamilyar ang apelidong yan. Itinaas nito ang kanyang baba gamit ang dulo ng daliri nito. Pinipilit siyang salubungin ang titig nito na nakakapanlusaw. Nagkita na ba tayo, Hija? Ang tanong ni Don Eduardo ay parang isang bitag na biglang sumara sa mga paa ni Mia. Bawat segundo ng katahimikan ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga at naramdaman niya ang malamig na titig ng lahat ng kasambahay sa kanyang likuran. Isang maling sagot, tapos ang lahat. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang panganib, isang pilit na ngiti ang isinukli ni Mia. Isang nangiting mahinhin at puno ng paggalang, ang perpektong maskara para sa isang simpleng probinsyana. Naku, baka po nagkakamali lang kayo, sir, sabi niya. Pinanatili ang lambing sa kanyang boses. Marami po kasing Santos sa probinsya namin sa Batangas. Baka po may kamukha lang ako. Isang sagot na ligtas, isang sagot na kapani-paniwala. Pinagmasdan siya ni Don Eduardo ng matagal. Ang mga mata nitong matalas ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Hinahanap ang kahit anong bahid ng kasinungalingan. Napigil ni Mia ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumalikod ito. Siguraduhin mong ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Sabi nito sa hangin, bago maglakad palayo na parang walang nangyari. Nakahinga lamang ng maluwag si Mia nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ano ka ba? Bata ka! Pabulong na singhal sa kanya ni Aling Matilda. Hila-hila siya sa braso. Huwag na huwag mong tititigan sa mata si Don Eduardo. At lalong huwag kang sasagot ng hindi tinatanong. Sa susunod, baka hindi ka naswertehin. Tumango na lamang si Mia. Ang puso niya ay kumakalabog pa rin. Malapit na. Sobrang lapit na. Ipinadala siya ni Aling Matilda sa hardin upang tulungan ng iba na mag-ayos para sa isang maliit na salo-salo mamayang gabi. Ang sariwang hangin ay bahagyang nakatulong upang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Habang buhat-buhat niya ang isang tray na puno ng mga babasaging kopita, ang isip niya ay lumilipad pa rin sa nangyari kanina. Masyado siyang naging kampante. Kailangan niyang mag-ingat. Miss, tulungan na kita dyan. Isang mainit at magiliw na boses
ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang tray. Isang malakas na kalabog at ang tunog ng nababasag na salamin ang pumuno sa hangin. "Naku po!" sigaw ni Mia. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa nagkalat na bubog sa damuhan. Patay! Unang araw pa lang niya, pero 2 beses na siyang napasabak. "Hala, sorry, kasalanan ko, nagulat yata kita," sabi ng lalaki. Nang iangat ni Mia ang kanyang paningin upang harapin ang pinagmulan ng boses, natigilan siya. Nakatayo sa harap niya ang isang binatang lalaki. Matangkad ito, may malinis na tindig, at nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Ang buhok nito ay bahagyang magulo dahil sa hangin, at ang mga mata nito ay hindi katulad ng sa ama. Kung ang mga mata ni Don Eduardo ay malamig at mapanuri, ang mga mata ng binatang ito ay malalim, mainit, at puno ng tunay na pag-aalala. "Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan?" tanong nito, at lumuhod ito sa tabi niya upang simulan ang pagpulot ng mga bubog. Sir, ako na po diyan. Trabaho ko po ito." Mabilis na sabi ni Mia, sinusubukang pigilan ang lalaki. Ngumiti lang ito. Isang nangiti na tila nagbigay liwanag sa buong hardin. "Hayaan mo na. Ako naman ang may kasalanan. At saka, wag mo akong tawaging sir. Marco na lang. Marco Hidalgo." Ang kaisa-isang anak ni Don Eduardo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mia. Ito ang anak ng kanyang kaaway. Dapat siyang makaramdam ng galit, ng pagkasuklam. Ngunit habang pinapanood niya si Marco na maingat na pinupulot ang bawat piraso ng bubog, walang galit na dumating. Tanging pagkalito. "Ako si Mia," mahinang sabi niya. "Mia," ulit ni Marco, na parang ninanamnam ang pangalan. "Bagong saltik, no?" Tumango si Mia. "Kaya pala. Welcome sa Hacienda Hidalgo," sabi ni Marco. Muling ngumiti. "Huwag kang mag-alala sa mga baso. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Aling Matilda." Nang matapos silang maglinis, sabay silang tumayo. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mia ang refleksyon ng asul na kalangitan sa mga mata ni Marco. "Bagong balik ka lang galing sa biyahe?" tanong ni Marco, upang basagin ang katahimikan. "Narinig ko kanina sa kusina." Opo, galing po sa dagat," sagot ni Mia. Biglang nagliwanag ang mukha ni Marco. "Talaga? Mahilig ka rin sa dagat?" Hindi sinasadyang napangiti si Mia. "Opo, doon po lumaki." "Ako rin," masiglang sabi ni Marco. "Ang dagat, parang ibang mundo, di ba? Tahimik, malalim, puno ng mga sikreto at katotohanan na hindi nakikita sa ibabaw." Sa sinabi niyang iyon, biglang naalala ni Mia ang kanyang ama. Ganyan-ganyan din magsalita ang kanyang tatay Ricardo kapag nagkukwento ito tungkol sa karagatan. Sa isang iglap, nakalimutan ni Mia kung sino ang kausap niya. Nakalimutan niyang isa siyang Hidalgo. Ang nakita niya lang ay isang kaluluwang katulad ng sa kanya. Isang taong may kaparehong pagmamahal sa alon at buhangin. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho nang may tumawag sa pangalan ni Marco mula sa malayo. "Sige Mia, mauna na ako," sabi niya. "Mag-ingat ka." Pinanood ni Mia si Marco na maglakad palayo hanggang sa mawala ito sa loob ng mansyon. Naiwan siyang nakatayo doon. Tulala. Ang puso niya'y naguguluhan. Gabi. Nasa loob na si Mia ng kanyang maliit at simpleng kwarto sa servants' quarters. Ang kaibahan nito sa karangyaan ng mansyon ay isang malinaw na paalala kung nasaan siya at kung ano ang kanyang misyon. "Ano ka ba, Mia?" Pagalit niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa salamin. "Huwag kang magpapadala. Anak siya ng pumatay sa tatay mo. Tandaan mo yan." Binuksan niya ang kanyang maliit na baul at kinuha ang isang lumang kahon ng biskwit. Ito lang ang tanging bagay na naglalaman ng mga alaala ng kanyang ama.
Doon, sa ilalim ng mga lumang sulat, may isang litrato. Isang litratong matagal na niyang hindi tinitingnan. Kinuha niya ito. Kupas na ang kulay ng litrato. Dalawang binatang lalaki, masayang-masaya, magkaakbay. Ang isa ay ang kanyang ama, si Ricardo Santos, na may malapad na ngiti. Ang isa pa ay isang batang-batang Don Eduardo Hidalgo. Binaligtad ni Mia ang litrato. May nakasulat sa likod nito gamit ang kupas na ring tinta. Rick at Eddie. Mga pangarap at partnership. 95. Napahigpit ang hawak ni Mia sa litrato. Hindi lang sila magkaibigan. Hindi lang sila business partners. Sila ay magkumpare. Sila ay magkapatid sa turingan. At sa huli, tinraidor at pinatay ng isa ang isa. Biglang naglaho ang anumang bahid ng pagkalito na naramdaman niya kanina. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Wala nang puwang para sa kahinaan. Wala nang puwang para sa isang Marco Hidalgo. Mula sa bintana ng kanyang kwarto sa ikalawang palapag, tanaw ni Marco ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang isip niya ay hindi mapakali. Kanina pa siyang pabalik-balik sa paglalakad, sinusubukang alisin sa kanyang isipan ang imahe ng bagong katulong, Mia Santos. May kakaiba sa kanya. Hindi ito tulad ng ibang mga kasambahay na yumuyuko at umiiwas ng tingin. Si Mia, kahit sa panandali ang pag-uusap nila kanina, ay may bigat sa kanyang mga mata. Isang kalungkutan na pilit tinatago sa likod ng isang magalang na ngiti. At sa isang iglap, noong nag-usap sila tungkol sa dagat, nakita niya ito. Isang kislap, isang tunay na emosyon. At bigla, nawala rin. Napabuntong hininga si Marco at naupo sa gilid ng kanyang kama. Ang pagbabalik niya sa Hacienda Hidalgo ay palaging may kasamang bigat sa dibdib. Mahal niya ang lugar na ito, ang mga puno, ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ito ang kanyang tahanan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang tahanang ito ay unti-unting naging isang kulungan. Isang ginintuang hawla na binuo ng kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi na kailangan lumingon ni Marco para malaman kung sino ito. Tanging isang tao lang sa buong mansyon ang pumapasok sa kanyang kwarto nang hindi kumakatok. Hindi ka pa bumababa para sa hapunan. Sabi ni Don Eduardo. Ang boses nito ay hindi nagtatanong. Ito ay isang pahayag. Wala akong gana, pa? Sagot ni Marco. Hindi pa rin lumilingon. Narinig niya ang mga yabag ng kanyang ama na palapit. Narinig ko ang nangyari kanina. Pinag-initan mo na naman ang project manager ng Coastal Development Project. Dahil sinisira nila ang mga coral reef. Giit ni Marco. Sa wakas ay humarap sa ama. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang proyektong yan ay papatay sa ating karagatan? Negosyo yan, Marco. Hindi mo maiintindihan. Malamig na sabi ni Don Eduardo. Ang proyektong yan ang magbibigay ng daan-daang trabaho sa mga tao rito. At sisirain nito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain at kabuhayan sa katagalan. Hindi mo ba nakikita? Isang matalim na titig ang ipinukol sa kanya ng Don. Ang nakikita ko ay isang anak na walang utang na loob. Pinag-aral kita sa pinakamahusay na universidad. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ang isusukli mo sa akin ay pagkontra sa bawat desisyon ko? Hindi ko kinokontra ang lahat. Ang kinokontra ko ay ang mga desisyon mong mali. Sigaw ni Marco, ngunit agad ding nagsisi sa pagtaas ng kanyang boses. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-ama. Ang ina mo, biglang sabi ni Don Eduardo, at sa isang iglap, naglaho ang galit sa mga mata nito at napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Marco. Ganyan-ganyan din siya magsalita. At tulad ng dati, kapag nababanggit na ang kanyang ina, natatapos ang usapan. Walang nagawa si Marco kundi panoorin ang kanyang ama na tumalikod at iwan siyang mag-isa sa dilim. Ang kanyang ina, si Althea Hidalgo, isang marine biologist at isang environmentalist.
Namayapa ito 10 taon na ang nakalipas. Atake sa puso, sabi ng mga doktor. Ngunit si Marco, na 15 taong gulang pa lang noon, ay may ibang nararamdaman. Ang huling alaala niya sa kanyang ina ay isang mainit na pagtatalo sa pagitan nito at ng kanyang ama sa loob mismo ng silid-aklatan. Mga sigawan tungkol sa isang proyektong Ranbien at sa isang taong nagngangalang Ricardo. Kinabukasan, natagpuan na lamang nila ang kanyang ina na wala ng buhay sa paborito nitong upuan na nakaharap sa dagat. Mula noon, nagtayo ng pader si Don Eduardo sa pagitan nila. Isang pader na hindi na muling nagiba. Dinala ng kanyang mga paa si Marco sa isang bahagi ng mansyon na bihirang puntahan ng kahit sino, ang lumang opisina ng kanyang ina. Hindi ito ipinagalaw ng kanyang ama, ngunit hindi rin ito pinapasok. Para itong isang monumento ng nakaraan na pareho nilang iniiwasan. Pinihit ni Marco ang seradura. Sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga lumang papel. Dahan-dahan siyang pumasok. Naroon pa rin ang lahat. Ang mga libro tungkol sa marine life, ang mga mapa ng karagatan, ang mga sampol ng buhangin at mga kabibe sa estante. Naupo siya sa lumang upuan ng ina. Sa pagdaan ng kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa, may naramdaman siyang umbok sa ilalim nito. Isang maliit na nakausling kahoy. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang itulak iyon. Isang mahinang click ang narinig niya. At isang maliit at sikretong compartment ang bumukas sa gilid ng lamesa. Sa loob, may isang bagay lang. Isang maliit, leather-bound na diary. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ito. Ang diary ng kanyang ina. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang sulat ng kanyang ina ay maganda. Ngunit sa mga huling entry, ito ay naging apurado at magulo. October 12. Sinubukan kong kausaping muli si Eddie. Ayaw niyang makinig. Binalaan ko siya tungkol sa pinsalang idudulot ng Project Sea Serpent. Sabi niya, wala akong alam sa negosyo. Pero ang totoo, alam ko. Nakita ko ang mga plano. Nakita ko ang mga pangalan. October 15. Si Rick, kawawang Rick. Ginagamit lang siya ni Eddie. Wala siyang kaalam-alam na ang kumpanya nilang dalawa ay ginagamit para sa isang bagay na napakarumi. Sinubukan ko siyang tawagan. Hindi niya sinasagot. October 19. Nag-usap kami ni Rick sa wakas. Nagulat siya sa mga sinabi ko. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, kakausapin niya si Eddie. Sabi niya, aayusin niya ang lahat. May tiwala ako sa kanya. Siya na lang ang pag-asa ko. Iyon na ang huling entry. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ricardo. At ang pangalang iyon? Ricardo Santos. Ang pangalan sa likod ng lumang litrato sa sala. Ang partner ng kanyang ama. At ang ama ni Mia. Parang isang malakas na alon na humampas sa kanya ang lahat. Ang biglaang aksidente ni Ricardo Santos ilang linggo matapos ang huling entry sa diary. Ang biglaang atake sa puso ng kanyang ina. Ang pagdating ni Mia Santos sa hasyenda. Hindi ito nagkataon lang. Mabilis na isinara ni Marco ang diary. Itinago ito sa ilalim ng kanyang damit at patakbong lumabas ng silid. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. At sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang anino na nakamasid sa bawat galaw niya, si Aling Matilda na may malamig na ekspresyon sa mukha. Hawak ang isang cellphone na nagsimula ng mag-dial. Hindi mapakali si Mia. Ilang oras na siyang nakahiga sa kanyang kama, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang mga larawan sa kanyang isipan ay pabalik-balik na naglalaro. Ang malamig na titig ni Don Eduardo, ang mainit na ngiti ni Marco, at ang kupas na litrato ng dalawang dating magkaibigan. Galit, pagkakasala, pagkalito. Ang mga emosyon ay parang isang malakas na bagyo sa loob niya. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang bumangon,
Maingat na huwag gisingin ang kasama niya sa kwarto. Suot ang isang lumang jacket, tahimik siyang lumabas ng servants' quarters at naglakad patungo sa dalampasigan sa likod na bahagi ng hasyenda. Ang simoy ng hangin ay malamig at maalat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang pamilyar na himig sa kanyang mga tainga. Dito, sa tabi ng dagat, ay pansamantala siyang nakakahanap ng kapayapaan. Umupo siya sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa lugar na ito, para siyang bumabalik sa pagkabata. Mga araw, nakasama niya ang kanyang ama. Nagtatampisaw sa tubig, nang huhuli ng mga alimango. Mga araw na puno ng tawa at walang pangamba. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ka rin makatulog, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Mia at lumingon. Nakatayo hindi kalayuan sa kanya si Marco. Ang kanyang anyo ay bahagyang naliliwanagan ng buwan. Tila nag-aalangan itong lumapit. Pasensya na. Hindi ko intensyon na guluhin ka, sabi ni Marco. Gusto ko lang din sanang magpahangin. Pinunasan ni Mia ang kanyang pisngi. Ayos lang. Hindi naman sa akin ang dalampasigang ito. Ngumiti si Marco at dahan-dahang lumapit. Umupo mga ilang talampakan ng layo. Mula kay Mia. Ilang sandali silang parehong natahimik. Nakatingin lang sa madilim na karagatan. Alam mo, pagsisimula ni Marco, kapag may problema ako, dito rin ako pumupunta. May kakaibang kapangyarihan ng dagat, di ba? Tila hinihila nito ang lahat ng bigat sa dibdib mo at dinadala sa kailaliman. Hindi sumagot si Mia, ngunit nakinig siya. Ang nanay ko. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses niya ay bahagyang bumaba. Siya ang nagturo sa akin na mahalin ang dagat. Sabi niya, ang bawat alon ay may dalang kwento, at ang bawat butil ng buhangin ay saksi sa panahon. Naramdaman ni Mia ang isang kirot sa kanyang puso. Ang sinasabi ni Marco ay parang mga salitang narinig na niya dati mula sa kanyang ama. Ang tatay ko rin, mahinang sagot ni Mia. Hindi niya napigilan ang sarili. Mahal na mahal niya ang dagat. Sabi niya, mas tapat pa raw kausap ang mga alon kaysa sa ibang mga tao. Tumingin sa kanya si Marco. Sa dilim, hindi masyadong maaninag ni Mia ang kanyang ekspresyon, ngunit naramdaman niya ang intensidad ng kanyang titig. Mukhang marami silang pagkakapareho. Sino? Tanong ni Mia. Ang nanay ko at ang tatay mo. Sagot ni Marco. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Mia. Bakit niya nasabi iyon? Hindi ko alam. Hindi ko naman nakilala ang nanay mo. Pero ako, sabi ni Marco, pakiramdam ko, unti-unti kong nakikilala ang tatay mo. Sa pamamagitan mo, sa sinabi niyang yon, ang lahat ng pader na itinayo ni Mia sa paligid ng kanyang puso ay tila nagsimulang gumuho. Ang pag-iingat, ang galit, ang misyon, lahat ay panandali ang naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawang taong ulila. Naghahanap ng koneksyon sa ilalim ng parehong buwan. Dahan-dahang gumapang si Marco palapit sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Mia, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay malambing. Alam kong may dinadala ka. Nakikita ko sa mga mata mo. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano, pero sana malaman mo na hindi ka nag-iisa. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Mia. Ang kanyang palad ay mainit. Isang stark na kaibahan sa malamig na hangin ng gabi. Napapikit si Mia sa kanyang haplos. Ang pakiramdam ay tama, ngunit kasabay nito, napakamali. Ang mukha ni Marco ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy mint. Nakikita ni Mia ang kislap ng mga bituin sa kanyang mga mata. Isang pulgada na lang ang layo, isang tibok na lang ng puso, at saka bumalik sa kanya ang lahat. Ang mukha ng kanyang ama,
Ang pangalan ni Hidalgo, ang pangako. Bigla siyang umatras na para siyang napaso. Hindi! Mabilis niyang sabi, nanginginig ang boses. Hindi pwede. Tumayo siya bigla, nagpagpag ng buhangin sa kanyang damit. Ang pagkalito at sakit ay malinaw na makikita sa mukha ni Marco. Mia, anong... Pasensya na, sabi ni Mia, hindi makatingin sa kanya. Mali ito. Kailangan ko nang bumalik. At walang lingon-likod, mabilis siyang naglakad. Halos takbuhin na niya ang daan. Pabalik sa servants' quarters, iniwan si Marco na nag-iisa at litong-lito sa dalampasigan. Pagdating niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Humahabol siya sa kanyang hininga na para bang galing siya sa isang mahabang takbuhan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay sumisigaw. Ang isang bahagi nito ay nananabik sa init na naramdaman niya mula kay Marco. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging isinumpa, ang pangalang Hidalgo, ay sumisigaw ng kataksilan. Paano niya nagawang makalimot kahit isang saglit? Paano niya nagawang tumingin sa mga mata ni Marco at hindi makita ang anino ng ama nito? Ang lalaking iyon, ang anak ng demonyo, ay ginamitan siya ng mga salitang alam niyang hihila sa kanyang kahinaan. Hindi na mauulit, mariin niyang bulong sa kawalan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na iwinaksi ang alaala ng mainit na haplos ni Marco sa kanyang pisngi. Kailangan niyang ituon ang kanyang sarili. Kailangan niyang tandaan kung bakit siya narito. Hindi siya narito para sa romansa. Narito siya para sa hustisya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, naalala niya ang isang bagay, ang maliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangahasan sa bawat araw na siya'y nasa loob ng lungga ng kalaban. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang manipis na libro. Maingat niyang binuklat ito sa gitna, kung saan may isang maliit na hiwa sa mga pahina. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na itim na aparato, hindi mas malaki sa isang barya. Ito ang receiver para sa maliit na listening device na idinikit niya sa ilalim ng lamesa sa silidaklatan ni Don Eduardo noong gabing muntik na siyang mahuli. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang isinasaksak niya ang earphones sa aparato. Isang dasal ang namutawi sa kanyang isipan. Sana may makuha ako. Kahit ano. Sa una, puro static lang ang kanyang naririnig. Mga kaluskos. Tunog ng mga papel na binubuklat. Muntik na siyang sumuko. Iniisip na baka nasira na o natanggal na ang bug. Ngunit bigla, isang boses ang kanyang narinig. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang boses ni Don Eduardo. Kailangang maging malinis ang lahat, sabi ng Don. Walang pwedeng magkamali. May isa pang boses na sumagot. Isang boses na hindi pamilyar kay Mia. Nakahanda na po ang lahat, Don Eduardo. Ang mga tauhan sa pier ay atin lahat. Walang magsasalita. Pier? Bumabayo ang dibdib ni Mia. Ang kargamento, sabi ni Don Eduardo. Importante ito. Siguraduhin mong walang makakaala, walang ebidensya, tulad ng dati. Tulad ng dati, ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Mia. Masusunod po, sir, sagot ng kausap. Sa Biyernes, hating gabi, sa pribadong pier, tulad ng napag-usapan, ibababa ang mga kemikal at ididiretso agad sa bodega sa gubat. Walang makakakita. Mga kemikal, bodega sa gubat. Unti-unting nabubuo ang larawan sa isip ni Mia. Ito na ba yon? Ang ebidensya ng pagkasira ng kalikasan na ipinaglalaban ng kanyang ama? Nawala ang lahat ng pagkalito niya kanina. Ang malambot na pakiramdam na iniwan ng mga salita ni Marco ay napalitan ng isang malamig at matigas na bato ng determinasyon. Ito na ang kanyang unang tunay na pagkakataon. Isang lead, isang sinulid na maaari niyang hilahin upang malaman ang lahat ng kabulukan ng mga Hidalgo.
Idinikit niya ang receiver sa kanyang dibdib. Malinaw na sa kanya ang lahat. Ang lalaking muntik nang humalik sa kanya kanina ay anak ng isang kriminal na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang masasamang gawain. Biyernes, hating gabi. Kailangan niyang makapunta roon, anuman ang mangyari. Lumipas ang 2 araw na puno ng pag-iwas. Ginawa ni Mia ang lahat upang hindi mag-cruise ang landas nila ni Marco. Kung nasa hardin si Marco, sa kusina siya magkukulong. Kung naririnig niya ang boses nito sa pasilyo, liliko siya sa ibang daan. Bawat pag-iwas ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang malaking pasakit sa kanyang dibdib. Biyernes ng hapon. Abala ang lahat sa paghahanda para sa lingguhang hapunan kasama ang mga business associate ng Don. Habang nagpupunas si Mia ng mga bintana sa sala, natanaw niya si Marco na naglalakad palabas ng mansyon. Ngunit hindi ito ang karaniwang Marco na nakikita niya. Wala ang magaan nitong lakad. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang kanyang panga ay matigas. May dala siyang isang itim na backpack at bawat lingon niya sa paligid ay puno ng pag-iingat. Isang malamig na hinala ang biglang pumasok sa isip ni Mia. Mamayang hating gabi, sa pribadong pier, kasabwat ba siya? Siya ba ang inutusan ng kanyang ama na siguraduhin ang kargamento? Ang kabaitan ba na ipinakita niya sa dalampasigan ay isang palabas lamang? Isang paraan para makuha ang kanyang tiwala at malaman kung may alam siya? Biglang nag-init ang kanyang dugo. Hindi. Hindi siya magpapaloko. Sa isang iglap, nakapagdesisyon siya. Binitawan niya ang basahan at walang paalam na lumabas sa pinto sa likod. Kailangan niyang malaman ang totoo. Maingat siyang sumunod. Pinapanatili ang sapat na distansya. Dumaan si Marco sa pamilyar na hardin, ngunit sa halip na lumiko patungo sa dalampasigan, naglakad ito patungo sa isang maliit at halos natatakpan ng landas papasok sa kakahuyan na nasa gilid ng property ng hasyenda. Napakunot ang noo ni Mia. Ang pier ay nasa kabilang direksyon. Saan siya pupunta? Mas lalong nag-ingat si Mia sa pagsunod. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay tila sumisigaw sa bawat yapak niya. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Gumagalaw lamang kapag siguradong hindi siya maririnig. Ang puso niya ay dumadagundong, isang halo ng takot at determinasyon. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, natanaw niya ang isang lumang kubo. Gawa ito sa kahoy? Kupas na ang pintura at tila anumang oras ay babagsak na. Ito ay nasa isang liblib na bahagi ng baybayin, malayo sa mansyon, malayo sa mga mata ng kahit sino. Nakita niyang pumasok si Marco sa loob. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Naghahanap ng mapagtataguan si Mia sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Naghintay siya. Ano ang ginagawa ni Marco sa loob? Sino ang kanyang hinihintay? Lumipas ang halos kalahating oras. At pagkatapos, lumabas si Marco mula sa kubo. Wala na itong dalang backpack. Muli itong lumingalinga bago mabilis na naglakad pabalik sa direksyon ng mansyon. Naghintay pa si Mia ng ilang minuto, tinitiyak na tuluyan ng nakalayo si Marco. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa kubo. Ano ang mayroon sa loob? Droga? Pera? Mga ilegal na dokumento? Ang pinto ay hindi nakakandado. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niya itong itinulak. Isang mahinang langit-ngit ang tunog na nilikha nito. Sumilip muna siya sa loob. Madilim. Ngunit may amoy. Hindi amoy ng bulok na kahoy, kundi amoy ng malinis na papel at tinta. Puno ng pag-iingat, pumasok siya. Nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim, natigilan siya. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang loob ng kubo ay hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi ito bodega. Isa itong opisina. Isang sikretong opisina. Sa isang pader, may isang malaking corkboard. Puno ito ng mga litrato, mga mapa ng baybayin, at mga dokumento
na pinagdugtong-dugtong ng mga pulang sinulid. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Binasa niya ang headline ng isang lumang newspaper clipping na nakadikit sa board. Hidalgo Mining Corp. Pinag-iinitan dahil sa mga paglabag sa batas pangkalikasan. Sa tabi nito, isa pang artikulo. Misteryosong pagkamatay ng environmental activist na si Althea Hidalgo. Idineklarang atake sa puso. Althea Hidalgo, ang ina ni Marco. Ang kanyang mga mata ay gumala sa buong board. Mga ulat sa kalidad ng tubig, mga larawan ng mga patay na isda, mga liham na may tatak ng Denner. Lahat ng ito ay nakaturo sa isang pangalan. Isang kumpanya, ang imperyo na binuo ni Don Eduardo Hidalgo. Napahawak si Mia sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. At sa kanya nakita ang isang lamesa sa sulok. Sa ibabaw nito, may isang makapal na folder. Isang folder na tila mas bago kaysa sa iba. Lumapit siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang nakasulat sa tab ng folder ay 2 salita na nagpabagsak sa kanyang mundo. Kaso, Ricardo Santos. Nanghihina siyang napaupo sa silya. Binuksan niya ang folder. Nasa loob nito ang kopya ng police report ng kanyang ama, ang autopsy report, mga litrato ng aksidente, at mga sulat kamay na tala na puno ng mga tanong at teorya. Si Marco. Si Marco ay hindi kasabwat. Si Marco ay nag-iimbestiga rin. Nag-iimbestiga laban sa sarili niyang ama. Ang lahat ng galit at hinala na binuo niya ay gumuho sa isang iglap, napalitan ng isang napakalaking pagkabigla at pagkalito. Gaano katagal na niya itong ginagawa? Ito ba ang dahilan kung bakit malungkot ang kanyang mga mata? Ito ba ang bigat na kanyang dinadala? Nasa gitna siya ng pagkabigla nang biglang may marinig siyang kaluskos sa labas. Isang yabag sa mga tuyong dahon. Papalapit. Bago pa man siya makakilos, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin kay Mia na nakaupo sa gitna ng kanyang sikretong mundo. Hawak ang folder tungkol sa ama nito. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng alon mula sa malayo. Anong ginagawa mo rito, Mia? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Nakatayo si Marco sa pintuan ng kanyang sikretong mundo, ang tanging lugar kung saan siya nagiging totoo sa kanyang sarili. At sa gitna nito, nakaupo ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Si Mia! Hawak ang pinakatatago niyang sikreto. Ang unang pumasok sa isip ni Marco ay galit. Isang nag-aalab na galit. Paano siya natuntun dito? Sinusundan ba siya nito? Isa ba itong espiya na pinadala ng kanyang ama para alamin ang kanyang mga ginagawa? Pero nang makita niya ang mga mata ni Mia, ang galit ay biglang naglaho. Nakita niya roon ang parehong pagkabigla na kanyang nararamdaman at sa ilalim noon, isang matinding kalungkutan. Anong ginagawa mo rito, Mia? Ulit niya. Mas malakas na ngayon, mas may diin. Dahan-dahang ibinaba ni Mia ang folder ni Ricardo Santos sa lamesa na para bang ito'y gawa sa babasaging salamin. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nasa gilid, tila sumusuko. Nakita kita, mahinang sabi ni Mia. Nakita kitang umalis ng mansyon. Sinundan kita. Bakit? Mariing tanong ni Marco. Humakbang siya papasok at isinara ang pinto sa likuran niya. Ayaw niyang may makarinig sa kanila. Dahil akala ko, nag-atubili si Mia. Akala ko kasabwat ka niya. Kumunot ang noo ni Marco. Kasabwat kanino? Sa tatay mo. Biglang tumaas ang boses ni Mia. Lumabas ang lahat ng pinipigilan niyang emosyon. Sa mga chemical, sa pier, ngayong gabi. Natigilan si Marco. Paanong
Paano niya nalaman ang tungkol doon? Ilang linggo na niyang sinusubukang kumpirmahin ang impormasyong yon mula sa isang source sa loob ng kumpanya. At ngayon, basta na lang itong sinabi ng isang katulong, biglang nagbago ang lahat. Si Mia ay hindi isang ordinaryong kasambahay. Sino ka? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Hindi ka simpleng katulong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mia. Tumingin siya sa paligid ng kubo sa lahat ng ebidensyang nakakalat. At ikaw? Ganting tanong niya. Sino ka? Ang minamahal na anak ni Don Eduardo Hidalgo? O ang taong nag-iipon ng lahat ng ito para pabagsakin ang sarili niyang ama? Nagkatitigan sila. Dalawang tao na may dalang mabibigat na lihim. Dalawang kaluluwang parehong sugatan dahil sa iisang tao. Sa mga sandaling iyon, walang amo, walang katulong. Mayroon lamang dalawang taong naghahanap ng iisang bagay. Ang katotohanan. Si Marco ang unang bumigay. Napabuntong hininga siya at ginulo ang kanyang buhok. Isang senyales ng pagod at pagsuko. Maupo ka, Mia. Sumunod naman si Mia, muling naupo sa silya. Naupo rin si Marco sa isang lumang baul sa tapat niya. 10 taon. Pagsisimula ni Marco, ang kanyang tingin ay nasa sahig. 10 taon na mula nang mamatay ang nanay ko. At 10 taon na akong nagdududa na hindi atake sa puso ang ikinamatay niya. Itinuro niya ang board. Lahat ng ito, sinimulan niya. Siya ang unang nakadiskubre sa mga ilegal na gawain ng kumpanya ni Papa. Ang pagtatapon ng kemikal, ang paninira sa kalikasan. Sinubukan niyang pigilan. At pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Tumingin siya kay Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang folder na hawak mo, si Ricardo Santos, kaibigan siya ng nanay ko. Siya ang huling taong nakausap ni Mama tungkol sa mga ito. At tulad niya, bigla na lang din siyang naaksidente. Hindi makapagsalita si Mia. Nakinig lang siya habang ang mga piraso ng puzzle na matagal na niyang binubuo ay unti-unting kumokonekta sa mga piraso ng puzzle ni Marco. Hindi ako naniwala. Pagpapatuloy ni Marco. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, sinimulan kong mag-imbestiga ng palihim. Bawat uwi ko dito mula sa Maynila, may bago akong hinahanap, may bago akong idinadagdag dyan sa pader na yan. Ngunit palaging kulang. Palaging may nawawalang piraso. Tinitigan niya si Mia ng diretso sa mata. Ngayon ikaw naman. Sabihin mo sa akin, Mia. O kung ano man ang tunay mong pangalan. Anong koneksyon mo kay Ricardo Santos? Huminga ng malalim si Mia. Tapos na ang pagpapanggap. Maria Clara Santos ang tunay kong pangalan. Pag-amin niya. Anak ako ni Ricardo Santos. Kahit na inaasahan na niya, nakita pa rin ni Marco ang pagkabigla sa mukha ng binata. Parang isang malakas na sampalang katotohanan. Narito ako para sa hustisya, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Para sa tatay ko. Narito ako para pabagsakin ang tatay mo, si Don Eduardo Hidalgo, ang taong pumatay sa kanya. Katahimikan. Isang mabigat at makahulugang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang lahat ng baraha ay nakalatag na. Ang lahat ng katotohanan ay nasabi na. Kaya pala, bulong ni Marco. Kaya pala ganoon na lang ang bigat sa mga mata mo. Hindi sila magkaaway. Hindi rin sila lubusang magkakampi. Sila ay dalawang estranghero na pinagbigkis ng isang madilim na nakaraan at isang mapanganib na layunin. Ang tungkol sa pier mamayang gabi, sabi ni Mia, binasag ang katahimikan. Narinig ko sa isang listening device na itinago ko sa ilalim ng lamesa sa library. Tumingin si Marco sa kanya, isang bagong uri ng paghanga ang makikita sa kanyang mukha. Matalino ka. Kailangan, simpleng sagot ni Mia. Kung ganoon, sabi ni Marco, tumatayo. Ang kanyang mga mata
ay nag-aalab sa isang bagong desisyon. Pareho pala tayo ng pupuntahan mamayang gabi. Tumayo rin si Mia. Anong plano mo? Ang plano ko dati ay pumunta doon ng mag-isa, kumuha ng litrato, ng video, ng kahit anong ebidensya na magpapatunay sa shipment, paliwanag ni Marco. Pero mas delikado yon. Ngayon na dalawa na tayo. Nag-isip siya ng malalim. Pwede tayong magtulungan. Ang isa ang magbabantay, ang isa ang kukuha ng ebidensya. Tumingin si Mia sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Maari ba kitang pagkatiwalaan, Marco? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Pareho lang tayo ng tanong sa isa't isa, Mia. Pero sa tingin ko, sa puntong ito, wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang pagkatiwalaan ang isa't isa. May punto siya. Mag-isa. Pareho silang mahihirapan. Ngunit nang magkasama, mayroon silang mas malaking pagkakataon. Sige, sabi ni Mia, iniabot ang kanyang kamay. Magtulungan tayo. Nag-atubili si Marco ng isang segundo, pagkatapos ay tinanggap ang kamay ni Mia. Ang kanilang mga palad ay nagdikit. Isang kasunduan na sinilyuhan hindi ng tinta, kundi ng pinagsamang sakit ng nakaraan at panganib ng hinaharap. Magkita tayo sa likod ng lumang parola bago maghating gabi, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Mag-ingat ka. Mula ngayon pareho na tayong nasa panganib. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon ng magkahiwalay, hindi napansin ni Mia ang isang bagay. Ang taong kanina pa nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan, ang anino sa ilalim ng mga puno. Si Aling Matilda, hawak ang kanyang telepono, mabilis siyang nag-type ng isang mensahe at ipinadala ito sa Don Eduardo mensahe. Magkasama po sila sa lumang kubo. May binabalak sila. Ang hapunan kasama ang mga business associate ni Don Eduardo ay ang perpektong pagkakataon. Ito ang tabing na kanilang gagamitin para sa pinakamapanganib na hakbang sa kanilang plano. Habang abala ang lahat ng kasambahay sa paghahanda sa engranding dining hall, palihim na nagtagpo sina Mia at Marco sa likod ng kusina sa tabi ng mga basurahan. Nakahanda na ba ang lahat? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Oo, sagot ni Mia. Ipinakita niya ang isang maliit na flashlight at ang kanyang cellphone. Sigurado ka ba sa sinabi mo? Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko, paliwanag ni Marco. Lagi kong nakikita si Papa na hinahawakan ng libro ng The Art of War sa kanyang estante bago siya umalis ng library. May kakaiba doon. Hindi naman siya mahilig magbasa ng ganoon. Tumango si Mia. Ito ay isang sugal, pero ito na ang pinakamalapit na pagkakataon na mayroon sila. Aabalahin ko sila, sabi ni Marco. Magtatanong ako tungkol sa Coastal Development Project sa gitna ng hapunan. Siguradong mag-iinit ang ulo niya at doon mapupunta ang lahat ng atensyon. Bibigyan kita ng 30 minuto. Kapag hindi ka nakabalik, ako na ang bahala. Ang mga salitang ako na ang bahala ay may dalang bigat na pareho nilang naramdaman. Tumingin si Marco sa mga mata ni Mia. Mag-iingat ka, Maria Clara. Ito ang unang beses na ginamit niya ang tunay niyang pangalan. Sa isang iglap, hindi lang sila basta magkaalyado. Sila ay 2 taong may iisang pinaglalaban. Tumango si Mia at walang salitang umalis. Nagsimula na ang hapunan. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, nakita ni Mia kung paano sinimulan ni Marco ang gulo. Narinig niya ang pagtaas ng boses ni Don Eduardo. Ito na ang hudyat. Ang puso ni Mia ay kumakarera habang tahimik siyang naglalakad sa mga pasilyo. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat kaluskos ay tila isang hudyat ng kapahamakan. Ang mansyon na dati ay simbolo lang ng kasamaan, ngayon ay isa ng totoong lungga ng panganib. Pagdating niya sa harap ng pinto ng silid-aklatan, huminga siya ng malalim. Para sa'yo to eh. Tay, piniihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto sa kanyang likuran.
Ang silid-aklatan ay madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Ginamit niya ang kanyang maliit na flashlight at itinutok ito sa hilera ng mga libro. Agad niyang nahanap ang target. The Art of War. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Mabigat. Luma. Kinuha niya ito mula sa estante. At sa likod nito, gaya ng hinala ni Marco, may isang maliit at halos hindi makitang keypad. Ang kombinasyon. Ano ang kombinasyon? Biglang nanlamig si Mia. Hindi nila ito napag-usapan. Napapikit siya at pilit na nag-isip. Ano ang importante kay Don Eduardo? Pera? Kapangyarihan? Hindi. May isa pang bagay. Ang kanyang legasya. Ang kanyang pamilya. Marco. Sinubukan niyang i-type ang kaarawan ni Marco. 0819. Isang mahinang beep ang narinig niya. At pagkatapos, isang click. Isang bahagi ng estante ang dahan-dahang umusog. Inilalantad ang isang itim at makintab na bakal na pinto ng isang vault. Napahawak si Mia sa kanyang bibig. Totoo nga. Walang oras na dapat sayangin. Pinihit niya ang mabigat na hawakan at binuksan ang safe. Sinalubong siya ng amoy ng lumang pera at bakal. Sa loob, nakapatong-patong ang mga bundle ng dolyar, mga kahon ng alahas, at mga land title. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Sa pinakailalim, sa isang sulok, may isang manipis na folder na kulay kape. Walang anumang nakasulat sa labas. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay isang dokumento na may letterhead ng Hidalgo Mining Corp. Ang titulo ay nakasulat sa malalaking itim na letra. Panghuling ulat, Insidente ni Ricardo Santos. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Binasa niya ang mga salita. Structural failure. Accidental death. No foul play suspected. Mga kasinungalingan, ngunit sa pinakalikod, nakadikit ang isang maliit at nakatuping papel. Isang internal memo. Kinuha niya ito mula kay E. Hidalgo para sa security head, paksa paglilinis, siguraduhing walang maiiwang ebidensya. Ang pagbagsak ay dapat magmukhang aksidente. Si Santos ay masyado ng maraming alam. I-dispose ang katawan ayon sa napag-usapan. Ang bayad ay nasa dati ng account. At sa ilalim, ang pirma. Isang arogante at matulis na pirma na kailanman ay hindi niya malilimutan. Eduardo Hidalgo. Napayuko si Mia at hindi na napigilan ang mga luha. Narito na. Ang huling pako sa kabaong ni Don Eduardo. Ang katibayan ng kanyang krimen, nakasulat sa itim at puti. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Walang oras para sa emosyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at isa-isang kinuna ng litrato ang bawat pahina. Ang ulat, ang memo, ang pirma, bawat detalye. Nang makontento na siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati. Ang memo sa folder, ang folder sa safe. Isinara niya ang mabigat na pinto ng vault. Ipinasok muli ang kombinasyon para isara ang estante at ibinalik ang libro ng The Art of War sa pwesto nito na para bang walang sino man ang gumalaw dito. Tagumpay. Isang pakiramdam ng tagumpay at ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagawa niya para sa kanyang ama. Huminga siya ng malalim at humarap para umalis. Ngunit sa kanyang pagharap, isang tunog ang nagpatigil sa kanyang mundo. Click! Ang tunog ng seradura ng pinto ng silid-aklatan na binubuksan mula sa labas. Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay naging yelo. Huli na para magtago. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok at binuksan nito ang ilaw. Sa liwanag, nakita ni Mia kung sino ito. Nakatayo roon si Don Eduardo Hidalgo. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Ang mukha nito ay kalmado. Isang nakakatakot na kalma.
At sa mga labi nito, may isang mapanuyang ngiti. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata na para bang alam na nito ang lahat mula pa sa simula. Akala mo malilinlang mo ako, Maria Clara Santos? Ang ingay sa hapagkainan ay halos hindi na marinig ni Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng pag-aalala na bumibilis sa bawat segundong lumilipas. 30 minuto. Iyon ang usapan nila. Ngunit halos 1 oras na ang nakalipas mula nang umalis si Mia. Tapos na ang mainit na debate tungkol sa Coastal Development Project. Naubos na ang galit ng kanyang ama at napalitan na ito ng mayabang na pagngiti habang nakikipag-inuman sa kanyang mga bisita. Ngunit si Mia, wala pa rin. "Excuse me?" sabi ni Marco sa mga katabi. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. "May iwan ko muna kayo." Hindi niya pinansin ang matalim na tingin ng kanyang ama. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Mabilis ngunit maingat niyang tinahak ang daan patungo sa silid-aklatan. Habang papalapit, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit bukas ang ilaw? Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo sa gitna ng silid si Mia, ang kanyang muka ay putlang-putla. Sa tapat niya, nakaupo sa kanyang paboritong silya si Don Eduardo. May hawak na kupita ng alak, kalmadong-kalmado. At sa pagitan nila, nakatayo ang 2 malalaking security guard. Nahuli siya. Naramdaman ni Marco na parang sinuntok siya sa sikmura. Kasalanan niya ito. Siya ang nag-utos sa kanya. Siya ang naglagay sa kanya sa panganib. "Ah, Marco, anak," sabi ni Don Eduardo, napansin ang kanyang anino sa pintuan. Hindi man lang ito nagulat. "Halika. Pumasok ka. Samahan mo kami ng ating espesyal na bisita." Walang nagawa si Marco kundi pumasok. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong na nakatingin kay Mia. Ngunit umiwas ito ng tingin, puno ng kahihiyan at takot. "Ipinapakilala ko sa iyo," sabi ng Don na may halong panunuya, "si Maria Clara Santos, ang anak ng dati kong kaibigan na si Ricardo." Umiling si Marco, nagkukunwaring walang alam. "Papa, anong ibig sabihin nito? Bakit?" "Huwag ka nang magpanggap, Marco," putol ng kanyang ama. Ang kalmadong boses nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Akala niyo ba pareho kayong matalino? Akala niyo ba hindi ko alam ang bawat galaw ninyo sa pamamahay na ito?" Tumingin ito kay Mia. "Ang pagpasok mo dito, ang pagpapanggap mo bilang katulong, at ikaw anak." Binaling nito ang tingin kay Marco. "Ang iyong palihim na pag-iimbestiga, ang iyong munting kubo sa dalampasigan, lahat." Parang gumuho ang mundo ni Marco. "Paanong si Aling Matilda ay matapat sa akin?" sabi ng Don, na para bang nabasa ang kanyang isipan. "Mas matapat kaysa sa sarili kong anak." Isang matinding galit ang pumuno sa puso ni Marco. Galit sa kanyang ama, galit kay Aling Matilda, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. "Ano ang gagawin mo sa kanya?" tanong ni Marco. Sinubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Ngumiti si Don Eduardo. Isang ngiting nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Marco. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan." Tumingin ito sa mga gwardiya. "Dalhin niyo siya sa guest room sa itaas. Siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas." Hinawakan ng mga gwardiya si Mia sa magkabilang braso. Sinubukan nitong pumiglas, ngunit wala siyang lakas laban sa 2 dambuhala. Tumingin si Mia kay Marco. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng tulong. Susugod sana si Marco, ngunit isang salita lang mula sa kanyang ama ang nagpatigil sa kanya. "Subukan mo," banta ni Don Eduardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. "At hindi na ako magdadalawang isip na gawin sa kanya ang ginawa ko sa kanyang ama." Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan.
Ito ay isang direktang pag-amin, isang tahasang pagbabanta. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang pagkaladkad kay Mia palabas ng silid-aklatan, ang mga mata nitong puno ng kawalan ng pag-asa. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumayo si Don Eduardo at lumapit sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng damit ni Marco na para bang isang mapagmahal na ama. "Bakit, Marco?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Bakit mo ako tinatraidor? Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, para sa kinabukasan mo." "Pagpatay ng tao, Papa. Para sa akin yun." Hindi makapaniwalang sagot ni Marco. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. "Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa ko para itayo ang lahat ng ito." Sigaw ng kanyang ama. Sa wakas ay lumabas din ang tunay na galit. "At hindi ko hahayaan na sirain mo at ng isang hamak na anak ng traidor ang lahat." Kinuha nito ang cellphone ni Marco mula sa bulsa nito. "Mananatili ka sa tabi ko ngayong gabi. Ngingiti ka sa mga bisita at panonoorin mo kung paano ko wawasakin ang babaeng iyon sa harap ng lahat." Isang masamang plano ang nabubuo sa isip ni Marco. Isang pampublikong pagpapahiya, isang paraan para sirain hindi lang ang misyon ni Mia, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Bumalik sila sa dining hall. Ang kasiyahan ay nagpapatuloy. Walang sino man sa mga bisita ang may kamalay-malay sa madilim na dramang naganap sa kabilang silid. Napilitan si Marco na umupo, ngumiti, at makipag-usap habang ang kanyang isip ay sumisigaw sa pag-aalala at kawalan ng magawa. Tumingin siya sa paligid. Mga makapangyarihang tao, mga politiko, mga negosyante, mga kaalyado ng kanyang ama. Walang tutulong sa kanila dito. Nasa gitna siya ng desperasyon nang maalala niya ang isang bagay. Ang waiter na nag-abot sa kanya ng tubig kanina. Isa itong dati niyang kaklase na nagtatrabaho sa catering service. Mabilis siyang lumingalinga. Nakita niya ito malapit sa pinto ng kusina. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang tumayo ang kanyang ama para kausapin ang isang senador, ito na ang pagkakataon ni Marco. Nagkunwari siyang nabagsak ang kanyang kubyertos. Sa ilalim ng mesa, mabilis niyang kinuha ang kanyang ballpen at isang maliit na piraso ng tissue. Nagsulat siya ng mabilis. "Tawagan mo si Attorney David. Sabihin mo Hacienda Hidalgo. Code Red, emergency." Muli siyang tumayo at habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan, sinadya niyang mabunggo ang waiter. Sa gitna ng paghingi niya ng tawad, palihim niyang isinilid ang kapirasong tissue sa bulsa nito. Nagkatinginan sila. Isang tingin lang at nakuha ng kanyang kaibigan ang mensahe. Tumango ito ng bahagya at mabilis na umalis. Iyon na ang huli niyang alas, ang tanging pag-asa na natitira. Maya-maya, tumayo si Don Eduardo sa gitna ng silid at kinuha ang mikropono mula sa maliit na stage. Ngumiti ito sa lahat ng bisita. "Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi." Pagsisimula nito, ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ngunit bago matapos ang gabi, mayroon akong isang espesyal na sorpresa. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito na. Ngayong gabi, may kasama tayong isang bisita na hindi imbitado. Pagpapatuloy ng Don. Isang ahas na pumasok sa aking pamamahay, isang sinungaling, at isang magnanakaw. Nagbulungan ang mga bisita, puno ng kuryosidad. Kaya naman, "Mga ginang at ginoo," sabi ni Don Eduardo, itinataas ang kanyang boses para sa dramatiko epekto. "Palakpakan po natin si Maria Clara Santos." Sa hudyat nito, bumukas ang pinto at dalawang gwardiya ang walang awang kinaladkad si Mia papasok sa gitna ng silid. Ang dating determinasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at pagkapahiya. Tumingin siya kay Marco at sa mga mata nito, nakita niya ang mensaheng nagsasabing, "Patawad." Lahat ay nawala na. Ang buong silid,
ay nabalot ng katahimikan na sinundan ng sunod-sunod na bulungan mula sa mga eleganteng bisita. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Mia na nakatayong tila isang akusado sa gitna ng korte. Ang makislap na sahig na marmol ay naging kanyang sakdalan at ang mga matang mapanghusga ng alta sosyedad ang kanyang mga hurado. Ang babaeng ito, pagpapatuloy ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, ay pumasok sa aking pamamahay gamit ang isang pekeng pangalan. Nagnakaw siya ng aking tiwala at sinubukan niyang sirain ang pangalan ng aking pamilya. Naglakad siya paikot kay Mia na parang isang lobo na pinaglalaruan ng kanyang biktima bago ito sakmalin. Ngunit bakit? Itatanong ninyo? Sabi ng Don. Humarap sa kanyang mga bisita dahil ang babaeng ito ay anak ng isang traidor. Ang kanyang ama, si Ricardo Santos, ay ninakawan ako noon. At ngayon, ang anak niya ay narito para maghiganti. Sinungaling. Ang sigaw ni Mia ay mahina, ngunit sapat na para marinig sa nananahimik na silid. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng nag-aapoy na galit. Kung ito na ang kanyang katapusan, hindi siya babagsak ng hindi lumalaban. Ikaw ang sinungaling. Sigaw niya pabalik. Tinitigan ng diretso si Don Eduardo. Ikaw ang traidor at ikaw ang pumatay sa kanya. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang nangiti sa mukha ni Don Eduardo ay biglang naglaho. Walang hiya ka. Bakit Don Eduardo? Hamon ni Mia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Natatakot ka ba sa katotohanan? Sabihin mo sa kanila kung paano mo pinlano ang aksidente ng iyong matalik na kaibigan dahil nalaman niya ang mga iligal mong gawain. Manahimik ka, sigaw ng Don. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hinablot niya ang braso ni Mia. Dahil ayaw mong tumahimik, bibigyan kita ng dahilan. Kinaladkad niya si Mia palabas ng dining hall, patungo sa malawak na hardin sa likod. Ang mga bisita, na ngayon ay sabik na sa dula, ay nagsisunuran, kasama si Marco na walang magawa, kundi ang sumunod. Ang kanyang puso ay malakas na dumadagundong. Ang destinasyon ni Don Eduardo ay malinaw. Ang malaking aquarium na ipinagmamalaki nito. Isang malawak at malalim na pool na gawa sa makapal na salamin na tahanan ng mga exotic at mapanganib na lamang dagat. Mga pating, mga moray eel, mga isdang may lason. Ito ang kanyang tropeo, ang kanyang simbolo ng kapangyarihan sa kalikasan. Itinulak ni Don Eduardo si Mia sa gilid ng pool. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw, ang mga anino ng mga pating na lumalangoy ay gumuguhit sa sahig. Tingnan mo sila, sabi ng Don. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Maganda, di ba? Makapangyarihan, ganid, katulad ko. At ang mga mahihinang isda, kinakain, katulad ng tatay mo. Inaamin mo? Sabi ni Mia, humihingal. Sa puntong ito, wala nang pakialam si Don Eduardo. Ang kanyang galit ay umapaw na. Nasa harap siya ng kanyang mga kaalyado. Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong? Oo, inaamin ko. Sigaw niya at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga bisita ay napaurong. Ako ang nagpapatay sa kanya dahil siya ay isang sagabal, isang mahinang tao na walang karapatang mabuhay sa mundong ito. At ikaw, dinuro niya si Mia, magkakaroon ka ng parehong kapalaran. Habang sinasabi niya ito, hindi niya namalayan na si Mia, sa gitna ng kanyang takot, ay may ginawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumasok sa kanyang bulsa at pinindot ang isang pindutan sa kanyang cellphone, ang record button. Kasabay nito, si Marco na nakatayo sa likuran ng mga tao ay naglabas din ng sarili niyang alas. Ang luma niyang cellphone na itinago niya sa kanyang medyas. Pinindot niya ang speed dial. Ngayon na, Papa?
Hamon ni Mia, sinusubukang bumili ng oras. Sa harap ng lahat ng mga bisita mo, paano mo ito ipapaliwanag? Isa na namang aksidente? Hindi. Ngumisi si Don Eduardo. Isang pagpapakamatay. Isang baliw na babae na tumalon sa aking aquarium dahil sa konsensya. At sa isang malakas na sigaw, itinulak niya si Mia. Isang malakas na bagsak sa tubig ang narinig. Napasigaw ang mga tao. Nakita nilang lumulubog si Mia sa tubig, habang ang mga pating ay nagsisimulang mag-usisa at lumangoy paikot sa kanya. Si Marco ay aakmang tatalon, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang kanyang kaibigan, ang waiter. Umiling ito at may itinuro. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker na nakakalat sa hardin. Mga speaker na ginagamit para sa musika ng piging. Oo, inaamin ko, ako ang nagpapatay sa kanya. Dahil siya ay isang sagabal. Ang boses ni Don Eduardo. Malakas, malinaw, hindi maikakaila. Natigilan ng lahat, kasama na si Don Eduardo. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. Si Marco, nakatayo ito sa likod, hawak ang kanyang cellphone na naka-loudspeaker at nakatutok sa mikropono na kinuha ng kanyang kaibigan mula sa loob. Ang recording na sinimulan ni Mia sa kanyang bulsa ay live na ipinapadala sa cellphone ni Marco. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Don Eduardo, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Kasabay nito, bumukas ang mga gate ng hasyenda at mabilis na pumasok ang ilang sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga sirena ay umaatungal. Sa unahan nito, isang pamilyar na tao. Si Attorney David, ang abogado ng pamilya Santos. Ang mga bisita ay nagsimulang magpanik. Ang ilan ay tumatakbo. Ang iba ay natigilan sa gulat. Habang nagkakagulo, 2 security guard ng hasyenda ang mabilis na tumalon sa pool para sagipin si Mia. Sila ay mga taong matagal nang hindi sang-ayon sa mga gawain ng Don. Mga taong kinausap ni Marco noon pa man, naghihintay lang ng tamang pagkakataon nang maihahon si Mia mula sa tubig, basang-basa at nanginginig ngunit ligtas. Ang mga pulis ay napaligiran na si Don Eduardo. Don Eduardo Hidalgo, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Tumingin si Don Eduardo, hindi sa mga pulis, kundi sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit at pagtataksil. Hinawakan niya ang posas na inilalagay sa kanyang mga kamay. Sinira mo ang pamilyang ito, sabi niya sa isang mapanganib na bulong, isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa ito tapos. Habang dinadala si Don Eduardo palayo, ang kanyang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang madilim na anunsyo na kahit nanalo sila sa laban, ang digmaan ay hindi pa tapos. Nilapitan ni Marco si Mia at binalot ito ng kanyang Amerikana. Nagtama ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng ginhawa, sakit, at isang hindi pa natatapos na laban. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso laban kay Don Eduardo Hidalgo ay naging isang pambansang eskandalo. Ang recording ng kanyang pag-amin, kasama ang mga dokumentong nakuha ni Mia at ang testimonya ni Marco, ay naging mga hindi matitinag na ebidensya. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga kasosyo ay naghugas kamay, at ang imperyong binuo niya sa kasinungalingan at dugo ay unti-unting gumuho. Ngunit gaya ng kanyang huling banta, hindi pa tapos ang laban. Habang si Don Eduardo ay nabubulok sa kulungan, ang kanyang mga naiwang kaalyado sa lokal na gobyerno at negosyo ay gumawa ng lahat para pahirapan sina Mia at Marco. Ang Hacienda Hidalgo ay nilitis, ang mga bank account ni Marco ay nagiyelo, at ang kanilang mga pagsisikap na itatag ang isang maliit na foundation ay hinarap ng sunod-sunod na red tape at pagbabanta. Isang hapon,
Nakaupo sina Mia at Marco sa dalampasigan kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Ang hangin ay tahimik, ngunit ang bigat ng kanilang mga problema ay naroon pa rin. Parang hindi natatapos, sabi ni Mia habang pinapanood ang mga alon. Kahit nakakulong na siya, ang anino niya ay nandito pa rin. Ang sistema na binuo niya, buhay pa rin. Tiningnan siya ni Marco. Sa loob ng 6 na buwan, nakita niya ang pagbabago kay Mia. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod, ngunit matatag na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Isa na siyang babaeng naghahanap ng tunay na pagbabago. Tama ka, sabi ni Marco. Ang pagpapakulong sa kanya ay unang hakbang lang. Ang hustisya ay hindi lang tungkol sa parusa. Diba? Ito ay tungkol sa paghilom. Kinuha niya ang kamay ni Mia. At hindi natin magagawa yon kung tayo lang dalawa. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang kanilang stratehiya. Ginamit nila ang atensyon ng media na nakuha ng kaso. Sa halip na labanan ang sistema mula sa loob, dinala nila ang laban sa mga tao. Inilabas nila sa publiko ang mga dokumento tungkol sa pinsala sa kalikasan. Inorganisa nila ang mga mangingisda na nawalan ng kabuhayan. Ginamit nila ang social media para ipakita ang epekto ng korupsyon sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Unti-unti, ang kanilang laban ay naging laban ng buong komunidad. Isang maaraw na Sabado, pinangunahan ni Mia at Marco ang isang malawakang coastal cleanup. Daan-daang tao, mga mangingisda, mga estudyante, mga dating empleyado ng Hacienda Hidalgo, mga pamilya, ang dumating dala ang kanilang mga sako at guwantes. Habang pinupulot ni Mia ang mga plastik na basura sa buhanginan, isang batang babae ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang starfish. Para po sa inyo, sabi ng bata. Sabi po ng tatay ko, kayo daw po ang nagligtas sa dagat namin. Napangiti si Mia. Isang tunay at magaan na ngiti ito. Ito ang hustisya na hinahanap niya, hindi ang pagbagsak ng isang tao, kundi ang pagbangon ng isang komunidad. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang kalangitan, tumayo sina Mia at Marco sa harap ng mga taong nagtipon. Sa likod nila, isang simpleng banner ang nakasabit. The Santos Hidalgo Marine Conservation Foundation, A New Beginning. Ang pundasyong ito, pagsisimula ni Mia, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ay hindi lang para sa alaala ng aking ama, si Ricardo Santos. Tumingin siya kay Marco na tumango sa kanya. Ito rin ay para sa alaala ni Althea Hidalgo. Pagpapatuloy ni Marco, ang aking ina. 2 tao na naniwala na ang kalikasan ay dapat pinoprotektahan, hindi sinisira. Ang kanilang laban ay hindi natapos sa kanila, sabi ni Mia. Ipinagpatuloy namin, at ngayon, ipinapasa namin sa inyong lahat. Ang laban na ito ay laban nating lahat. Nagpalakpakan ng mga tao, isang palakpakan na puno ng pag-asa at pasasalamat. Nang gabing iyon, habang tahimik na ang lahat, bumalik sina Mia at Marco sa dalampasigan. Ang Hacienda Hidalgo, na ngayon ay pag-aari na ng gobyerno, ay madilim sa di kalayuan. Isang monumento ng isang madilim na nakaraan. Sa tingin mo, tanong ni Mia, mapapatawad ba natin ang lahat? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Mia, para sa atin. Sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay. Para makalaya tayo sa nakaraan, para makapagsimula tayo. Humarap siya kay Mia. Ang liwanag ng buwan ay nagpapakinang sa kanyang mga mata. Maria Clara Santos, sa gitna ng lahat ng galit at sakit, may isang bagay akong natagpuan na hindi ko inaasahan. Ano yon? Tanong ni Mia. Ang puso niya ay nagsimulang bumilis. Ikaw, bulong ni Marco. Natagpuan kita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, walang takot, walang anino ng nakaraan. Tanging sila lang dalawa.
At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, sa tabi ng dagat na naging saksi sa kanilang sakit at tagumpay, naglapat ang kanilang mga labi. Ito ang kanilang unang tunay na halik. Isang halik na hindi na nababahira ng bigat ng paghihiganti, kundi sinilyuhan ng pangako ng isang bagong simula. Ang hustisya ay hindi isang katapusan. Ito pala ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magmahal muli, magtiwala muli, at bumuo ng isang kinabukasan mula sa mga abo ng kahapon.